nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan on a Wednesday, Oktubre 29, 2014. Siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin sa ating telestudio sina Zarina Lozuegro at Julius de Zamboron. But of course, dito po sa ating Radyo ng Bayan booth, ang ating po namang Muse ng Bayan, si Miss Vivian. Miss Vivian, good Wednesday morning. Yes, good Wednesday morning, Ka Francis. At magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng Radyo Vision. Manatili po kayong nakatutok sa susunod na isang oras dahil ihahatid namin sa inyo ang mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At siyempre pa ang inyong kagapay, Francis Cancino. Nag-aanyayang huwag po kayong bibitiw. Marami po tayong bahagi ng paglilingkod na pambayang ihatid sa inyo. At meron po tayong mga legal na serbisyo din. Makakaagapay po natin mamaya ang ating Public Attorney's Office. At siyempre pa ang ating featured agency for today, ang Board of Pardons and Parole. Ayan. That's right, Ka Francis. At para sa ating mga tagapanood at tagapakinig na mayroong legal concerns at mayroong komento na nais ipahatid sa ating sa ating show, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. Okay, but huwag niyong kakalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. Ano? Now, Vivian, siguro marami ang magpaparating ng kanilang taus-pusong pasasalamat. Dahilan sa ika nga, nag-workout na yung kahilingan nila na itong Philippine Children's Medical Center, balak noon na alisin na dyan. Oo, balak na balak. Dahil yung lupang yan, pag-aari ng National Housing Authority. Ngayon, mukhang tinrabaho sa Senado at nangako na ang Senate na hindi na sila paaalisin. Now, magkakaroon na lamang ng bayaran o switching ng mga pag-aari ng lupa. Mukhang payag naman ang NHA. So, mananatili dyan ang PCMC. Wala nang dapat kabahala yung mga clients niya, lalo na yung mga kabataan. Aba kung saan dako ng 50,000 to 70,000 ang clients niyan sa loob ng isang taon. Marami ang umaasa sa PCMC, kaya naman dininig ang malakas na panalangin ng mga mamamayan natin at ng ating mga kaibigan. Ay, nako, talagang good news yan. Pwede naman palang remedyohan sa pamamagitan ng Presidential Proclamation, para ilipat yung pagmamayari nitong lupain from NHA to PCMC. At yung pag-aari naman na lupain somewhere, ililipat ibibigay sa NHA. naman sa NHA. Na Parang ganun, ano lang ba? Pag talagang gusto, may paraan. Kapag ayaw, daming dahilan. Kasi naman, 1980 pa yan dyan. Huwag na nating matagal na yan, tunggalian na yan. Ako po. Anyway, eto na ang mga senyales ni Lalaine. Nako, Vivian, go ahead. Dumako muna tayo sa studio para sa mga pinakamaiinit na balita na kinalap ng PTV4. Zarina Lozuegro, magandang umaga. Good morning. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Sapat na bilang ng mga bus para sa mga kababayan nating magsisiwian sa kani-kanilang probinsya, siniguro ng LTFRB. Armed Forces of the Philippines, sinigurong walang kahit na anong banta sa seguridad hinggil sa paggunita ng undas, mahigpit na pagbabantay sa mga sementeryo, tiniyak. Bogus na empleyado ng PTV4, tuluyan ng nakasuhan. Pamunuan ng PTNI, iginiit na walang sinumang sasantuhin.
Credit assistance para sa mga kababayan nating OFWs isinusulong na sa Senado. Panukalang muling pagpapaliban sa SK elections, lusot na sa Kamara. Siksik ang ating balitaan dito sa Radyo Vision. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ka-29 na Oktubre sa taong 2014. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, tiniyak po ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sapat ang mga bus na babiyahe para sa undas. Ito'y bilang paghahanda para sa inaasahang pagdagsa ng mga kababayan nating magsisiuwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa LTFRB, nagpalabas sila ng 1,000 special bus permit para sa pagkakaroon ng karagdagang biyahe. Maliban dito, nagsasagawa din ng inspeksyon ng ahensya sa mga bus terminal upang tiyakin na lahat ng mga bus ay nasa maayos na kondisyon at may permit at prangkisa. Batay sa monitoring ng LTFRB, fully booked na ang halos lahat ng mga bus company na babiyahe ngayong araw hanggang sa weekend. Kaugnay po ng balitang yan ay nag-abiso naman ng AFP na wala silang nakikitang anumang banta sa seguridad sa darating na undas. Ito po mismo ang sinabi ni Defense Secretary Walter Gazmin matapos pulungin ng NDRRMC ang lahat ng kinaukulang ahensya. Layon ng pulong na ilatag ang kahandaan ng bawat ahensya na tumugon sa anumang irregularidad na maaaring gawin ng mga masasamang elemento. Inilatag din ang pagkakaroon ng mahigpit na seguridad sa mga sementeryo, pantalan at iba pa matataong lugar. Sa inaasahang dagsa ng mga tao sa mga sementeryo, kasama sa ginawang pagpupulong ang ilang kawani mula sa Pag-asa, MMDA, Philippine Coast Guard, DOTC, BFP, AFP, PNP, DOH at iba pa. Security. Wala pa tayo na narinig na ganyan. Yung mga bawal ipasok sa sementeryo, yung alak, bawal yung pupunta doon, nagkakaraoke, yung mga bladed weapons, deadly weapons, bawal yun. Tapos magkakaroon tayo ng mga monitoring teams to be able to monitor people who are blacklisted. Yung mga blacklisted natin, yung mga kriminal, yung mga bandido, yung terorista. Para sa ganon, hindi makapasok doon sa area. Sa ibang balita, binigyang kasiguruhan ngayon ng pamahalaan na patuloy nilang isinusulong ang pagkamit ng hustisya para sa napaslang na Pinoy transgender na si Jennifer Laude. Ayon po kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, ginagawa ng pamahalaan ng lahat para masiguro ang pag-iral ng katarungan. Binigyang diin ng palasyo ang kahalagahan ng VFA sa bansa. Ayon sa kalihim, nagpahayag na ang Pangulo na kailangan ng bansa ang pag-iral ng VFA bilang bahagi ng estratehiya sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa. Ang pahayag ay sinabi ng Pangulo sa taunang Presidential Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sa nasabi ring forum ay tiniyak ng Pangulo na constant o palagian ng ginagawang pag-aaral sa VFA. Samantala, isinasapinala po ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP ang debate ni na Vice President Jejomar Binay at Senador Antonio Trillanes IV. Ayon po sa KBP, sa kanilang isinagawang pagpupulong sa magkabilang panig, ipinaabot ng mga ito ang kani-kanilang concern ukol sa isasagawang debate. Samantala, bukas ay nakatakda nitong pulungin muli ang kampo ni Trillanes habang sa Biyernes naman ang kay Binay. Nobyembre 10 ang kinukonsiderang petsa ng debate ni Binay at Trillanes, ngunit depende pa rin ito sa mangyayaring pag-uusap ng magkabilang kampo. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Balik na po tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zervina Lusuegro at mga kaibigan. Nako, tunog na ng tunog ang telepono ko. Right. Marami yung na tayong aparador. textures. Buksan mo na yung aparador Yes. muna at isiwalat na natin ang kanila mga mensahe. Okay, unahin ko na ito ha. Sana po maubos na ang mga two-timer, mga playboy sa mundo. Concerned citizen ng Camarines Norte. Ay, nako. May pinaguhugutan si ate. Nako. Hindi ko alam kung papayag dyan sina Greg, Anthony at Wilson. Si Saldi, ewan ko kung papayag. Sa mga ganyan, si Benny, si Joel. Ay, ewan ko. Lito, payag ba kayo?
na maubos na mga two-timer. Naku, wala na matitira. Walang matitira. Lahat yan two-timer eh. Ito mo, sama ng tingin ni Senyor Alan, hindi pala siya. Exempted siya doon. Okay, go. Ikaw ba ka, Francis? Ay, wala na. Okay. Okay. So, good morning, Sir Francis at Ma'am Vivian. Pakibati po ang pamilya ni Tio Caridonio ng Botinagan, Catanduanes. Ang pagbati po ay galing kay Miriam Villamor ng Mandaluyong City. Salamat po at mabuhay kayo. Good AM po, Madam at Sir. Pakibati naman po ng Happy Fiesta ang aking mga kamag-anak at pinsan sa 13 Martires City today mula kay Dodi Martonido. Good morning po, Ka Francis, at sa inyo dyan. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig ng isang magandang umaga. Kiano Manyoza po ng Pagsanhan, Samar. At magandang umaga po, Sir at Ma'am. Greet ko lang po ang kaisa-isa kong anak sa kanyang first birthday. Noong isang araw pa, si Al Francis mula sa kanyang mama at papa. Okay. Happy birthday! Belated happy birthday. Sa nag-iisang mutya ni Flox 5. Si Stephanie Shane Sheila 5. Belated happy birthday, Stephanie. At mula sa iyong nagmamahal na father, si Flox 5. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Vivian, at pasadahan na natin ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Natin ang ating radyo ng Bayan Lucena sa lalawigan ng Quezon with Jigs Rodillas. Jigs, magandang umaga. Konektado ka. Hindi dapat na buwagin ang Visiting Forces Agreement dahil lamang sa pagkamatay ng isang transgender sa Olongapo City kamakailan. Ito ang sinabi ni Mr. Billy Evallar, ang Provincial Federation President ng mga senior citizens sa lalawigan ng Quezon sa panayam ng radyo ng Bayan kahapon ng umaga. Iginit ni Evallar na dapat na balansyado ang pwersa sa Asia-Pacific region, kaya mahalaga na ang pwersang Amerikano ay nasa paligid lamang ng ating teritoryo. Ito ay sa harap ng patuloy na pagpapakita ng pwersa at pambubuli ng China sa AFP at mga mangingisda sa West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng nasabing bansa. Samantala, dapat na unahin ng pamahalaan anya ang paglutas sa usapin ng kagutuman sa halip na pagtuunan ng pansin ay ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Hinggil naman sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pabor si Evallar na paminsan-minsan ay isagawang war exercise sa ating bansa, katuwang ang pwersang Amerikano upang may matutunan tayo sa makabagong paraan ng pakikitigmana sa huli ay mga sundalong Pilipino din ang makikinabang. Mula sa DWLC Lucena, Jigs Rodillas, Media ng Bayan. Thank you very much, Jigs Rodillas. Samantala, dumako naman tayo sa Hingoog. Nariyan ang ating kasamang si Gigi Calvo. Gigi, magandang umaga. Konektado ka. Magandang umaga mula sa lungsod ng Hingoog. Inaasahan ng mga Hingoog noon sa tulong mula kay Senator T.J. Gigona at Kongresista Peter Unabia na maamindahan ang batas para sa legitimation ng mga bata na ipinanganak na hindi pa ikinasal ang mga magulang dahil sa nakitang aberya ng mga bata na masunod ang apelyido ng kanilang ama sa edad na 18 taon. Inihayag ito ni Local Civil Registrar Attorney Marie Lumaad sa ginawang pagtipon-tipon ng 4K program ng isang barangay sa lungsod. Ayon kay Attorney Lumaad, sa ngayon, inaantay na lang nila ang pagdating ng Memorandum Order na ipapatupad sa susunod na taon kung saan ang lahat ng mga bata na ipinanganak ngayon ay maaari pang gumamit ng apelyido ng kanilang mga ama. Sa susunod na taon, lahat ng mga ipinanganak na hindi pa ikinasal ang kanilang mga magulang, automatic na maging apelyido ng ina ang dadalhin hanggang 18 taon. Dagdag ni Lumaad na sa batas na ito, ang batang sumunod sa apelyido ng kanyang ina pagdating ng 18 taon ay siyang magpasya kung anong apelyido niya ang kanyang dadalhin. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gigi Calvo. At mula dyan sa Hingoog, puntaan natin ang radyo ng Bayan, Borongan, Eastern Samar with Ruth Abunda. Ruth, maupay na aga sa imo, konektado ka. Maupay nga aga, Pilipinas, Borongan Diocese mangunguna sa pag-alala sa unang anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Isang commemorative prayer na idarasal sa loob ng 9 na araw bago ang November 8.
Ito ang pasimulang gagawin ng Diocese of Borongan kaugnay sa pag-alala sa pagtama ng pinakamalakas na bagyo dito sa Eastern Visayas sa kasaysayan. Ayon kay Padre Roderick Calumpiano, simula Oktubre 31 o ngayong darating na Biyernes, gagawin sa araw-araw na misa sa bawat parokya ang panalangin na kagaya ng Oratio Imperata, kung saan sabay-sabay na ipagdarasal at hihingin sa Panginoong Diyos ang kanyang patuloy na proteksyon mula sa mga kalamidad. Sa Nobyembre 6, uumpisahan naman ang prayer vigil sa bawat parokya na gagawin simula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi na pangungunahan naman ng iba-ibang faith communities. Sa mismong araw ng anibersaryo, November 8, isang Holy Mass ang isasagawa sa plaza ng Bayan ng Giwan alas 4 ng hapon. Maalala na sa Giwan una naglandfall ang Bagyo Yolanda. Ang naturang misa ay tatampukan ng panalangin para sa eternal repose ng mga namatay noong manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Panalangin din para sa pag-asa at lakas ng loob o courage para sa Yolanda survivors. At prayer for blessings at thanksgiving naman para sa mga donors, mga tumulong at patuloy na tumutulong sa pagbangon mula sa naturang trahedya. Si Bishop Christine Varquez ang mangunguna sa misa. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, sabay-sabay namang maririnig ang kalimbang ng mga kampana sa lahat ng mga simbahan at ito'y sasabayan pa rin ng tahimik na panalangin. Ang provincial government naman na magdiriwang ng Foundation Day nito sa November 9 ay susuporta sa espiritual na mga aktibidad na ito mismo sa Nobyembre 8, ang hindi makakalimutang araw ng Yolanda na naging umpisa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa ng mga Pilipino at maging ng buong mundo. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda ng Borongan, Media ng Bayan. Thank you very much, Ruth Abunda. Mga kaibigan, ang oras natin, base sa Philippine Standard Time, 19 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na para alamin ang pinakahuling lagay ng trapiko mula sa ating kasamang si Julius de Samboron na nasa Manila North Cemetery. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian, at magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Nandito nga po tayo ngayon sa may bahagi ng Manila North Cemetery at bilang paghahanda pa rin po sa Undas 2014 ay patuloy pa rin po sa pagdagsa itong mga kababayan natin sa pagtungo sa mga puntod ng mga yumaon nilang kamag-anak. Pero bago yan ay silipin na po muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Sa bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon, unti-unti na pong nagsisikip ang daloy ng mga sasakyan. Sa bahagi ng southbound lane, yan po yung mga sasakyan galing po ng Monumento at patungo po ng Muñoz at ng North Avenue. Nananatili namang maluwag ang daloy ng sasakyan sa may bahagi po ng northbound lane, papasok po ng NLEX at ng bahagi ng Bonifacio Monument, lungsod ng Caloocan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Pitwa Zone. Unti-unti na pong tumataas ang volume ng mga sasakyan na bumabiyahe po sa kahabaan ng northbound at southbound lane. Pero mananatili namang passable itong bahagi ng Service Road. Yan po yung patungo ng Araneta Center sa Cubao. Diyan pa rin po yan sa lungsod ng Quezon. Tungo tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Reliance. Unti-unti na pong nagkakaroon ng build-up. Ito pong southbound lane natin. Yan po yung mga sasakyan patungo po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Ito naman pong northbound lane, pabalik ng White Plains, Connecticut at ng Pitwa Zone ay unti-unti na rin pong tumataas ng yung volume, yung mga nagdaraan po ng mga sasakyan dyan dahil po pagsapit po ng pasado alas 7 ay masasabi na nga po nating rush hour. Pero sa ilang panig po ng Metro Manila ay nananatili pong basa ang mga lansangan. Kaya't paalala po natin sa ating mga kababayan, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. At panghuli po ito pong C5 Green Meadow sa mga oras pong ito. Yung pong northbound lane natin, pabalik po ng lungsod ng Quezon, Tandansora, ay unti-unti na po nagsisikip at nagkakaroon ng bumper-to-bumper na sitwasyon ng trapiko dyan. Gayon din po ito po mga sasakyang nakahimpil, nakakaliwa po sa may bahagi ng C5. Tuloy-tuloy naman ang biyahe ng ating mga motorista, babalik naman po ng area ng C5, Tiendesitas at ng Market.
Ang sitwasyon po dito sa may bahagi po ng Manila North Cemetery sa mga oras pong ito ay patuloy pa rin at nakakaraan pa rin itong mga sasakyan dito po sa loob po mismo ng sementeryo. Pero ang paalala po ng Manila North Cemetery Management na hanggang mamayang hapon po, Oktubre 29 na lamang pwedeng maglibing at pwedeng magpasok ng mga sasakyan dahil po simula po bukas ay bawal na po itong papasukin dito po sa loob ng sementeryo. Patuloy naman din po ang pabibigay ng mahigpit na seguridad ng mga security personnels dito at itinalaga na rin itong mga tents kung saan nga po yung pong ilalagay nila yung mga server computers ng nasabing management ng sementeryo para na rin po magbigay ayuda doon sa mga kababayan nating maghahanap ng pangalan ng mga yumaon nilang kamag-anak at yung mga puntod na nawawala at para mabilis na rin po at high-tech na nga, ika nga, itong kanilang burial record. So yan muna ang ating pag-uulat mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila kasama ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Julius Disamboron. Balik tayo dyan sa studio. Maraming salamat, Julius Disamboron. Samantala mga kaibigan, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula sa ating kasama ang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Maulang umaga ang sumalubong sa ilan nating mga kababayan dahil po yan sa patuloy na pag-iral ng dalawang weather systems. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang una po dito, ito nga tail end of a cold front. Ito nga po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So ang tendency po nito kapag nagkaroon po tayo ng convergence o yung pagsasalubong po ng dalawang hangin, nagkakaroon po tayo ng mga makakapal na kaulapan na siyang magdudulot naman ng mga pag-ulan sa mga affected areas. So ito po ang tail end of a cold front na ito ay particular po makaka-apekto dito yan sa eastern section ng Central Luzon hanggang dito po yan sa may eastern section din ng Southern Luzon. Samantala, ito naman pong isa pang weather system natin na umiiral sa PAR. Yan po yung northeast monsoon o yung hanging amihan at yan naman po ay particular na mangiiral dito po ito sa may bahagi ng Northern Luzon. Para po sa mga susunod na oras, inaasahan po natin dito sa Metro Manila, Central Luzon hanggang dito po yan sa may bahagi po ng Calabarzon ng maulap na kalangitan na magdudulot na mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, dito naman po sa mga residente ng Cagayan Valley, Cordillera at ng Ilocos Region, asahan niyo po ang maulap rin na kalangitan pero ito po mga pag-ulang mararanasan ay mahihina lamang dahil po ito sa patuloy na pag-irap ng hanging amihan o northeast monsoon. At para na po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, yan po ay sa malaking bahagi ng Visayas hanggang dito po yan sa may bahagi rin po ng Mindanao. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang pong posibilidad na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan dito sa eastern section ng ating bansa. So sa ngayon po wala pong sama ng panahon na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala mga kababayan, bukod po sa may hinang pag-ulan na daladala nitong hanging amihan, meron din po itong epekto sa lagay naman ng ating mga karagatan. Kaya po nagtaas ulit ng gale warning ang Pag-asa. Ito pong gale warning, nakataas po yan dito sa buong seaboards po yan ng Northern Luzon. Ibig sabihin po ng gale warning, ito mga nabanggit po na seaboard sa inaasahan po natin na magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya paalala po natin sa lahat po ng mga mangingisda, hindi po muna kayo pwedeng pumalaot sa mga nabanggit na baybayin dahil po inaasahan po natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan po muna ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST, Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. At bigyan daan muna natin ang ilang texters, Ka Francis. Right. Good morning po, Sir Francis, Ma'am Vivian. Pakigreet naman po sina Nanay Goring, Babylin and Kids Brosas, Nick and Evelyn Taronas, Noli and Raquel Jimenez, mula kay LV Brosas ng Barangay Silang, Lopez, Quezon. Happy listening po. Maraming salamat. At hi Miss Vivian and Sir Francis, kamusta po kayo dyan? Inday Alcacid ng Marawi. Mabuti naman po kami, ma'am. Magandang umaga, Pilipinas. Malakas po ang Radyo Vision dito sa Cebu. Pakibati po ang mga taga-Badian, mga taga-Dalagete at mga PBS personnel. Buenos dias po sa inyong lahat. Alberto ng Poblacion, Badian, Cebu. Good day yan po, pakibati ang Malio family, Celis family at Cuyobe family dyan sa Lebis Baez sa Caloocan City. Lagi po silang nanonood ng Radyo Vision mula kay John Celis,
Good AM po, Ma'am and Sir Francis. Batiin ko po ang aking anak na si Glevy Olaires ng San Vicente, Virac. Geds Olaires po ito on duty ng PLDT Tower, Virac. At magandang umaga po, Ka Francis. Binabati ko po ng 24th birthday ang aking si Boblin Godamor dyan sa Carissa Homes, Tanza, Cavite. Anak, be the best of what you ever are. From your daddy, Bobby of Marikina. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nagtataguyod sa ating Radyo Vision. At sa oras na 27 minutos 37 segundos, makalipas ang alas 6, bigyan natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Ng ating Wednesday edition ng ating pong Media ng Bayan. At siyempre sa puntong ito, Vivian, makakasama natin sa ating segmento. Walang iba, kundi ang... Yes, mga Abogado ng Bayan. Abogado ng Bayan. Kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Yes, mga kaibigan, sa punto pong ito ay kasama natin sa linya ng telepono si Attorney Persida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Madam Persida. Oo, dito sa segment natin ngayon, hihingi tayo ng legal advice kay Attorney Acosta at bibigyan niya rin tayo ng mga updates sa mga kasong hinahawakan ng Public Attorney's Office. Oo, at alam mo, napakahalaga nito. Marami nagre-request sa atin dito, Vivian, na kung maaari, yung panumbalikin natin, yung free legal assistance, free legal aid, na ikangay kailangan ng marami nating mga kababayan sa ngayon. Okay, so nasa linya na ng ating komunikasyon, Madam Persida Acosta. Magandang umaga po, Madam Persida. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kababayan. Madam Persida, update lang po ang hihingi namin sapagkat kamakailan po ay kayo po ay nakipaglagdaan ng kasunduan na pinangunahan ng delegasyon ng Public Defenders sa isang mutual legal aid agreement with Taiwan at ang iba pang mga bansa na kasama dito sa katatapos lamang na konferensya ninyo dito sa Pilipinas, ma'am. Opo, nag-sign po kami na agreement with the Mr. Lin Chung-jung, ang chairperson ng Legal Aid Foundation of Taiwan. At yun nga po, ang mga Pilipino nating mga kababayang nakakasuhan doon sa Taiwan ay bibigyan po nila ng libreng serbisyo yung mga karapat-dapat tulungan at dito rin po sa atin ay gayon din. At yun nga po ay naging nangyari at naganap nung nakaraang Lunes, October 27, 2014. Opo. At ito ma'am, Madam Persida, hindi lang confined sa ating mga overseas Filipino workers, pero sa lahat po ng mga dayuhang manggagawa, pwedeng makahingi at makamtan din nila ang pagiging beneficiary ng free legal assistance ng ating PAO. Pwede po. At katunayan, nangyayari na ho sa atin yan. Pero ang gusto po ng Legal Aid Foundation ng Taiwan ay magkaroon ng talagang, kumbaga ay tinta o pagtitik na talagang bawat sila at kami po bilang counterpart namin ay magtutulong po sa pagtulong sa kanilang citizen at sa citizen din po natin kung kinakailangan. Pero magiging maingat po tayo sa pag-a-apply ng rules and regulations ng PAO sa bawat kaso. Dahil yun naman pong mayayamang, halimbawa, Taiwanese nandito, kaya naman bumayad ng private lawyer, di sa private lawyer, pero yung mga wala ng work at talagang walang kakayanan na bumayad ng sariling abogado ay tutulungan po ng PAO. Okay. Madam Persida, ano po ang pagkakaabalahan ng ating Public Attorney's Office ngayon pong mga panahong ito? Tuloy-tuloy po yung ating mga legal assistance nationwide at doon po sa
sa Tacloban ay merong magaganap na hearing bukas sapagkat meron tong mga nabahan ng Yolanda na umalis, tumakas para iligtas ang kanyang pamilya pero nakabalik po sila sa kulungan. Ang aking po instruction ay yung mga kaso na hindi naman po na talaga ma-reconstitute at yung kaso naman alam nila harassment ng ating mga abogado ay ipadismiss na po sa korte ng ating mga lawyers sa Tacloban. Attorney Persida, si Vivian po ito, manghihingi lang po ako ng update dito sa kaso ni Kudia. Sa kaso po ni Cadet Kudia ay nag-motion na po kami to submit case for resolution ng Supreme Court at inadapt na po namin as memorandum ang lahat ng mga pleadings, petitions na aming ipinail. At nakikiusap po kaming madaliin na usana ng Korte Suprema sapagkat nalalapit na po yung pasukan. Opo. Matatapos na ang first sem ay hanggang ngayon wala pa po siyang diploma, wala siyang transcript na maisasubmit na walang tatak na indefinite leave. Sana po ay mabilis na pong matapos ang kasong iyan sapagkat meron na rin pong comment ang Solicitor General, ang PMA. At matapos na po yung issue na ito tungkol sa karapatan ng isang estudyante na makatapos ng kanyang kurso. Okay. Maraming salamat, Madam Persida, sa inyong pagpapaunlak. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Public Attorney's Office sa ating segmentong Abogado ng Bayan. Abogado ng Bayan. Kasama si Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Abogado ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa ikalawang roundup ng ating Provincial Report. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang Radyo ng Bayan, Iligan with Biama Minoza. Biama, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, nakatanggap ng 79 na ang Moro National Liberation Front o MNLF Rebel returnees ng PhilHealth cards at ang 17 anak ng MNLF returnees ng scholarship grants mula sa Commission on Higher Education o CHED sa ilalim ng programa ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP. Ito ay ginanap sa auditorium ng Bacolod, Lanao del Norte noong Lunes, Oktubre 27. Ayon naman kay Pamana Lanao del Norte Area Manager Alan Almoite na inisyal pa lamang ang kanilang pamimigay ng PhilHealth card at scholarship grants at marami pang ibibigay ang gobyerno na tulong sa mga MNLF returnees tulad ng livelihood program at farm to market road. Nagpasalamat naman si MNLF Commander Abidin Sanggila sa tulong na ibinigay ng gobyerno at nangakong susuportahan ang anumang hakbang ng gobyerno upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Para sa Radyo Vision, Biama Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Biama Minoza. Samantala, dumako naman tayo sa Naga. Nariyan ang ating kasamang si Pax Rengalota. Pax, magandang umaga. Konektado ka. Yes, maraming salamat, Vivian. Nilunsad na ng pambansang pulisya ang Oplan Undas sa pamamagitan ng pagbuo ng interagency sa lungsod ng Naga para sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa darating na Nobyembre 1 at 2, kaugnay ng pag-alala ng mga unang lumisan. Papangunahan ng Public Safety Office, Naga City Police Office at mga ahensya na magtutulong-tulong sa Oplan Undas. Katulong ang iba pang law enforcement agencies, stakeholders, force multipliers at barangay officials upang mabantayan ang malalaking sementeryo sa Nobyembre 1, partikular na sa gabi. Kasabay man ito ang pagpapatupad ng liquor ban at mahigpit na pagbabawal ng pagdala ng tinatawag na mga deadly weapons at iba pang pinagbabawal na gamit sa sementeryo na maaaring makaapekto ng buhay. Sabay pa nito ang pag-deputize ng LTO Bicol ng Police Naga para makatulong sa paghuli ng mga kolorom, mga pampaserong sasakyan na dumadagsa pag dumating ang ganitong panahon, lalo na sa papasok ng mga bus. Ayon sa Naga City Police Director, Police Senior Superintendent Philmore Escobar, magkakaroon ng mga foot patrol commanders mula sa mga stations ng PNP Naga na siyang maging commander ng malalapit na sementeryo sa kanilang area of responsibility.
Konektado rin ang pulis, naga sa mga barangay tanod at iba pang force multipliers na siyang makakatulong sa komunikasyon na makapagbibigay suporta sa panahon ng undas. Ipapatupad rin ang ordinansa sa lungsod ng Naga, mahigpit na pagbabawal sa pag-inom sa mga sementeryo upang makatiyak na ligtas at tahimik ang pagdiriwang ng araw ng undas. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng DWRB, Radyo ng Bayan, Naga City, Kamsur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pax Rengalota. Okay, mula sa Naga, punta natin ang Radyo ng Bayan, Palawan with Kadamian Lacasa Jr. Kadamian, good morning. Konektado ka. Yes, Sir Francis at Ma'am Vivian, magandang umaga, Pilipinas. Ikinagalak ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron at ng buong sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa ang pagkakahirang kamakailan ng Conde Nast Travel Magazine sa lungsod ng Puerto Princesa bilang top island destination sa buong mundo dahil sa kakaibang ganda ng pamosong Underground River na itinanghal din noong 2012 bilang isa sa 7 New Wonders of Nature. Ayon kay Bayron, isa itong prestiyosong pagkilala na higit pang pahalagahan ng Bayron's administration. Kaya naman mas pinauhusay pa ang serbisyo patungo sa kuweba ng mga lokal at dayuhang turista. Kumpiyansa si Bayron na sa pamamagitan na naturang bagong rekognisyon ay mas dadayuhin ng mga bisita ang St. Paul Subterranean River National Park o mas kilala sa tawag na Underground River. Ang Underground River sa isang daan ay isa lamang sa 147 daang mga isla ang pinagbutuhan ng mga isla sa buong mundo kung saan nagwagi ang Pilipinas, partikular nga ang lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan dahil sa presensya ng Underground River bilang top destination. Inilarawan nito na Underground River ang isa sa mayroong mahabang ilog sa loob ng kuweba sa buong mundo na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Umaabot sa 88.750 ang rating nito sa nasabing magazine sa ika-27th Reader's Choice Awards habang nasa ika-12 pwesto naman ang Boracay na makikita sa probinsya ng Aklan na nakakuha lamang ng 82.683% na kilala sa napakaganda nitong banayad na karagatan. Samantala, ang Ternats Group na makikita sa El Nido, Palawan ay tinaguri ang Asia's Responsible Tourism Award nitong nakalipas sa 21st World Travel Awards na ginanap naman sa New Delhi. Ang Condé Nast Traveler's Reader's Choice Survey ay nagsimula noong 1988 habang nagsimula na ritong umikot sa buong mundo at alamin ang mga destinasyong dinarayo ng mga turista noong 1987. Ang website nito ay CNT Traveler at kung saan ay nagsasagawa rin ng survey sa mga best hotels, restaurants, shop, itineraries, beaches, villages at villas. Ayon naman sa Department of Tourism, ang lalawigan ng Palawan at ang Boracay ang dalawang pangunahing destinasyon ng mga turista sa mundo na i-feature na sa DOT AVP na inere na sa international television at ina-upload na rin sa YouTube upang mas marami pang makakita nito at mahalinang pumasyal sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Yan ang ating report para sa Radyo Vision. Mula sa pinakamalinis na lungsod sa buong Pilipinas, Puerto Princesa. Ako si Kadamian Lacasa Jr., Media ng Bayan. Thank you very much, Kadamian. At sa puntong ito, bigyan ang kagyat natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Okay mga kaibigan, bubuksan na natin ang hapag ng ating talastasan sa ating Wednesday edition. Vivian, ipakilala mo na ang ating piling panauhin for today. Yes, sa punto pong ito mga kaibigan ay makakapanayam natin ang head ng Parole and Probation Administration ng Department of Justice at ex-officio member ng Board of Pardons and Parole, si Director Manuel Co. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga rin po sa inyo at sa ating po mga nanonood. Okay. Siguro ang unang dapat mabigyan natin ng liwanag sa kabatiran at dagdag kamalayan ng ating mga mamamayan, ito pong pangunahing gampanin ng Parole and Probation Administration in comparison or in relation with the Board of Pardons and Parole. Director Ko. Magandang. Yung pagkakaiba po, no, simulan po natin doon sa
Doon po sa Pilipinas, meron tayong dalawang uri ng corrections. Opo. Yung sinasabi nating institutional corrections at saka yung community-based corrections. Okay. Pag sinabi po nating institutional corrections, ito po yung mga piitan natin. Prisons at saka jails. Okay. So pag sinabi nating jails, ang mga nasintensyahan po dyan at saka yung mga detention prisoners na dyan sa jail, BGNP, ang sintensya po nila ay 3 years below. Okay. Pag more than 3 years, yun ang sinasabi nating mga national prisoners na yan. So more than 3 years. Yun po ang sinasabi nating institutional corrections. Ngayon po, pag sila po ay nabigyan ng pagkakataon through parole, through probation, o through conditional pardon, sila po ay papasok doon sa sinasabing reintegration program, na kung saan sila po ay pupunta ngayon doon sa sinasabing non-institutional or community-based corrections. So ngayon po, yung pong Board of Pardons and Parole, ito po yung nagdidesisyon kung sino po ang bibigyan ng parole, na kung saan ako po ay member. At saka nagre-recommenda po sa ating Pangulo kung sino po yung bibigyan ng executive clemency. Okay. Ang probation naman po ay ipinagkakaloob ng ating korte. Doon sa mga nasintensyahan ng ating mga korte, na ang kanyang sintensya, yung maximum po ay hindi tataas sa 6 na taon. At ang kanyang crime committed, wala pong relasyon sa national security or yung crimes against public order. Kung meron man siyang previous conviction, yung sinasabi pong nahatulan siya ng mga nauna, hindi po hihigit sa 30 araw na pagkakulong o magbabayad ng 200 fine. At saka first time lang po sa probation. First offender. First offender po siya. Okay, pero yung pong probation period na yon, halimbawa po, nasentensyahan siya ng less than 6 years, ano po? Opo. Okay, so gaano po siya magiging malaya under the probation period? Okay, ganito po yung natin. Nakalagay po sa batas, ayon po doon sa PD 968, kung ang isang nasintensyahan po ay may sintensyahan hanggang 1 taon. Okay. Hanggang 2 taon yung supervision period na sinasabi. In all other cases po, hanggang 6 na taon. So, depende po yan doon sa pagsusuri ng ating probation officer. Kung doon sa panahon na yon, doon mai-apply yung sinasabi naming rehabilitation program. So, ibig sabihin, hindi po ito malaya, magkakaroon din siya ng mga conditions. Right, no? opo. Papalitan po natin yung rehas ng conditions. Yes. Ayun. So, yun po yun ang kanyang gabay habang siya po ay tumatahak doon sa pagbabago. Pero kanino po siya, kaninong poder siya ibibigay? Pag sa probation po at saka sa Parole and Probation Administration. So, ibig sabihin, yung Parole and Probation Administration ay hiwalay na ahensya po. Pero ito po ay naka-attach sa Department of Justice. Director, ano po itong mga kondisyon na ibinibigay ng inyong pamunuan sa mga taong nasa probation? Ano po yung mga rehabilitation programs po ninyo? Una po yung conditions mo sinasabi, ito po yung mga conditions ng kanyang gagabayan. Sabi nga namin, ito yung bibili mo habang nandito ka sa amin. Una yung pagre-report ng 1 beses o higit pa, kung at least once. at least once a month. Yes. Siya po ay bibisitahin ng aming mga probation officer. Okay. Siya po ay hindi dapat gagawa ng mga, sabi nga, magbabiolate. O halimbawa, marami pa pong kondisyones, pero sigun po yan doon sa sinasabi nating nakatugma po doon sa sinasabing rehabilitation program. Hindi siya pwedeng pumunta sa ibang lugar nang hindi nagsasabi doon sa probation officer. Okay. So para rin po nakakulong at inoobserbahan. Yung rehabilitation program, meron po kaming 3-prong approach. Okay. Kasi po ang pinakapunto talaga ng ating itong ating rehabilitation program is to prevent commission of crime. Right. Kaya nga first and foremost, to prevent the commission of crime. Una po dito, yung sinasabi naming therapeutic community treatment. Yes. Ito po yung unsang modalidad na kinuha namin from an institution-based TC. Ito po ay mula po, pero ito po ay dinevelop namin in time na ginawa namin itong non-community based. So, nakapokus dito yung sinasabi naming behavioral modification, yung aming vocational and survival, yung economic nila, psychological, marami pa po. Ibig sabihin, talagang total po yung titignan namin. Holistic approach. Yes. Para sa gayon, may balik namin siya sa malayang libo, unti-unti hanggang siya ay
magkaroon ng, sabi nga, maipasok namin. Ikalawa po yung sinasabi naming restorative justice. Ano po itong restorative justice? Ito po isang programa na kung saan pinipilit namin sa pamamagitan, although voluntary po ito, na yung offender at saka yung biktima ay magkausap. At sa pamamagitan lang nito, maitutuwid niya yung kanyang pagkakamali doon sa mga napagkamalan niya. At yun namang biktima, magkakaroon ng pagkakataon kung ano yung kanyang hanggang, kumbaga sa nandun pa rin sa sama ng loob niya, masasabi din niya. So it's really a confrontation, a face-to-face encounter through mediation, conciliation, conferencing, o yung sinasabi namin circle of support. Ngayon, may mga practices tayo all over, yung mga indigenous practices like in the Mountain Province and even in Mindanao, na may mga negotiation na ginagawa. No? Yun po ay amin ding ina-adapt sigun po doon sa kanilang kultura, doon sa kanilang mga practices. Pero Director, hindi po ba meron kayong mga kondisyon? Ilang beses po pwedeng mag-violate bago po ibalik sa kulungan ang isang person on probation? Maganda po yung tanong na yun, no? May mga, sabi nga, serious violations. Yes. Halimbawa, commission of another offense. Halimbawa po ay non-reporting. Importante po yan. Yung violation po nung siya po ay aalis nang hindi nagsasabi o bigla na lang nawawala. No? Ito yung mga serious violations. No? Yung mga ibang other violations na sinasabi namin ay halimbawa ay nagkaroon sila ng away sa pamilya na hindi naman so serious na biglang iniwan niya, hindi siya nag-iintrega ng pera doon sa kanyang asawa. Ito po yung mga pwede sabihin na natin na may mga violations. No? Pero pag serious violation, yun po ay grounds for revocation. Ngayon, kung hindi naman serious yung violation, yun po ipinaalalahanan namin. Now, repetition of the same, sa medyo severely dealt with, no? Yun ang sinasabi namin. So talagang, kumbaga, tinututukan po namin siya, no? Ngayon, bibigyan ko rin po importansya, meron po rin kaming volunteerism na sinasabi. Na kung saan, all over the country, meron na kami more than 13,000 volunteers na hindi pinasusweldo, na tumutulong po doon sa aming mga organic parole probation officers na para magmasid, magsubaybay dito sa mga binibigyan natin ng parole, binibigyan natin ng mga pardon o ng probation. Director, mukhang matrabaho po itong monitoring ng mga taong on probation, ito pong pagre-review ng cases. Ang Board of Pardons and Parole po ba or ang inyong Parole and Probation Administration, do you have enough people to do these things po? Actually, una po, aminin, medyo kulang po kami rin ng tao, no? Sa ngayon po ay sabi nga namin, yung aming allowed plantilla is 1,236 lang. Pero yung aming napuunan, mga around 800. Kasama po yung mga regional offices namin all over the country at saka yung aming central office. So talagang kulang na kulang po pagdating sa tao. Subalit, natutulungan naman po kami kahit medyo nung aming mga volunteers probation aid. All over the country sa pamamagitan ng supervision, 24/7 yan na nandoon sa mga pamayanan na nagre-report din naman sa amin kung ano man ang pinipidback ko nangyayari doon sa tao. Okay. Now, babalikan ko lang at nanakawin ko yung unang pangungusap nyo, Director ko, na ang Parole and Probation Administration, ang tumitingin sa ating mga kababayan na po pwedeng i-recommenda ninyo sa Boards of Pardon and Parole para sa mga karagdagang pang-aksyon kung merong pagkakataon na siya mapalaya o kung paano. So, nasa ilalim din ng irong jurisdiction po ba, Director, yung halimbawa, mga masyadong may edad na, inabot na ng katandaan sa loob, ito po ba, meron na rin kayong poder o lakas ng loob na i-prioritize o i-submit na ninyo for anumang po pwedeng maging aksyon ng Board of Pardons. Okay. Ang po niyan ay marami po siguro ang tinutukoy nyo yung mga may edad doon sa ating mga pitan, lalo na sa pambansang pitan natin. Ang role po ng probation, ng Parole and Probation Administration ay tignan yung mga nasa pitan. No? Kung ito po ay dapat at nakita nila na maedad at may sakit at kung ilalabas sila, hindi makakasama doon sa ating malayang lipunan. Yun. Yun po yung ngayon, i-recommenda po yan sa Board of Pardons and Parole.
Ngayon, ang board naman, pag-aaralan yung kanyang kaso, titignan kung siya ay kwalipikado na. Halimbawa, for commutation of sentence, kailangan 1/3 na na-serve na niya. Okay, for conditional pardon Yun, naman, yun, kailangan at least 1/2 of the sentence ay na-serve na niya. So, ito po ay i-recommenda ngayon ng Board of Pardons and Parole doon sa Pangulo, sa Presidente. So, ang Presidente ngayon, magdi-decide based on siguro sa rekomendasyon at saka yung kanya sabi nga ito po ay plenary power ng President absolute po ito na nasa at yan pinagkakaloob kung halimbawa Pasko, arawan ng Pangulo, yung mga executive clemency. Naalala ko tuloy, Director, yung isang binigyan ng executive clemency na atraso lang. Naatraso na. Permado na yata ng Pangulo yun. Ano po? Yung naatraso na binawian ng buhay. Pagkalooban na siya ng executive clemency. Kaya lang, talaga naman, siguro hanggang doon na lang siya. Pero ihahabol ko na lang po, one last question. Meron po bang nakarating na sa inyong kabatira na meron na pong mga nakakulong na hindi pa nasisentensyahan? Meron po. Actually, ganito po yan. Yan. Meron na pong bagong mandato ngayon ang Parole and Probation Administration na sa banggit ninyo. Yung release on recognizance. Release on recognizance. Ano pong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, habang siya po ay nakakapiit at wala siyang pampiyansa, bibigyan siya ng pagkakataon ng batas na mailabas sa piitan. Ngayon, dahil wala siyang pampiyansa, meron po dalawa. Kung ang ito po ay covered ng Municipal Trial Court, yung sinasabing lower level court, siya po ay bibigyan ng pagkakataon na ilabas siya sa pamamagitan ng yung sinasabing release on recognizance through a custodian. So meron pong garantor na magsasabi ganito. Pero ito po ay dinadaan sa local government, doon po sa sanggunian, either the city council or the municipal. Application po ay i-apply sa korte, i-refer ng korte sa city council, susuriin kung pwede siyang bigyan ng ilabas. Pero ito po ay mo-monitor ng Parole and Probation Administration. Okay. Nako. Meron pa pong isa, very important po ito. Yes, sir. Go ahead. Kung within the Regional Trial Court naman po, RTC, ang kaso po ay naandun sa kanyang pagsusuri. Ito po ngayon ay kung ang kanya sentensya, kung ang imposable penalty po niya, yung minimum na serve na niya, yung minimum na minimum sentence. Habang nakadetain po siya. Siya po ay pwedeng palabas sa pamamagitan po ng desisyon ng korte. Pero ito po ay titignan din ng ating mga parole probation officer. May mga conditions din siya gagampan. Nako, nakakalungkot naman talaga. Oo, Vivian. Napakarami pa ng dapat malaman natin at ng ating mga kababayan sa ating. Pwede po bang magkaroon tayo ng part 2, Director? Pag libre po kayo, pasyalan niyo po kami dito at marami pa kayong dapat na ilahad na kabatiran ng ating mga kababayan. So, Vivian? Okay, maraming salamat po, Parole and Probation Administration Head Director Manuel Co. Thank you very much, sa punto pong ito ay bumalik tayo dyan sa Manila North Cemetery sa pinakahuling update mula kay Julius Disamboron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat, Vivian. Ayon nga sa pamunuan ng Cementerio del Norte, may sapat po silang kagamitan para tiyakin ang seguridad ng mga dadalaw na mga kababayan natin sa araw po ng Undas. Pinagagana na po itong 8 CCTV sa loob at labas ng sementeryo para po ma-monitor yung daloy ng tao at syempre malaman yung kanilang seguridad dito po sa loob. Pagmamalaki po ni Daniel Tan, ang director po ng Manila North Cemetery, ang magiging high-tech na din po sila sa paghahanap po ng pangalan ng mga nawawalang puntod. Nanawagan ng opisyal na sundin ng bawat isa ang umiiral na patakaran at hindi pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya po ng bladed weapons at explosive devices. Inaasahan na hanggang mamayang gabi, hanggang bukas po ng umaga, hanggang sa bisperas ng Undas, ay dadagsain na po ng ating mga kababayan na dadalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak dito po sa bahagi po ng Cementerio del Norte. Kaya't asahan nyo na rin po ito pong mabigat na sitwasyon ng trapiko mula po Bonifacio, Blooming Street at Dimasalang kung nasaan po naroon itong sementeryo at yung pong mga bilihan ng bulaklak.
Yan po ang ating mga nakalap na mga balita dito po sa Manila North Cemetery. Kaya patuloy po kayong umantabay dito po sa Telebisyon ng Bayan. Ito po ang Luzon, Visayas at Mindanao na paghahatid ulat ng Radyo Vision. Ako po si Julius de Zamboron sa pangalan ng aking mga kasama ng Unit 4 at ni Jerry Calilero, Manny Torres, Nindon Valderrama, ni Richard Etigoy at ni Kuya Ramil Mansilla. Ako po si Julius de Zamboron. Balik tayo kay Zarina. Yes, salamat Julius. Sana po nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. And back to studio with Vivian and Francis. Maraming salamat, Zarina and Julius. At mga kaibigan, magtatapos na po ang aming programa. Maaari niyo pong panoorin ang delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o bisitahin niyo po ang www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong nakagapay sa Himpapawid, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.